Well, we have a guy who's 7'3", and we have a guy who's 6'11", and he's a power guy. So, yeah, our intention is to play from inside to out. And don't forget the 7 assists that Kai had tonight. I mean, amazing. He's doing it all, scoring, rebounding, and assists. Gilas ginulat ang mundo. Kai Sotto pinulbos ang New Zealand. Magandang balita mga Kai Sotto fans. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-historical na laban sa kaysaysayan ng Philippine basketball. Gilas Pilipinas, ginulat ang mundo matapos talunin ang New Zealand Tall Blacks 93-89 sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Sa kauna-unahang pagkakataon sa FIBA history, tinalo ng Gilas ang New Zealand. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa Pilipinas ng solong liderato sa Group B na may perpektong 3-0 record. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kasaysayan. Ito ay patunay ng puso at dedikasyon ng ating koponan. At syempre, ang bida ng gabi, Kai Sotto. Pinangunahan niya ang Gilas gamit ang kanyang career high na 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Tara't himayin natin ang bawat detalye ng laban at alamin kung paano nagwagi ang Gilas laban sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa buong mundo. Mainit agad ang naging simula ng laro. Parehong koponan ay nagpakita ng intensity sa opening quarter. Pero ang Gilas ay nagpakita ng kumpiyansa sa kanilang laro. Kai Sotto agad nagparamdam sa paint. Nagtala ng 8 points sa unang quarter pa lang. Ang kanyang post moves and presence sa ilalim ay nagbigay ng maagang kalamangan para sa Gilas. Kasama niya si Justin Brownlee na nagpakita ng consistency sa pag-atake sa depensa ng New Zealand. Makikita sa stats na ang Gilas ay nangibabaw sa inside scoring. Salamat sa mataas na 66.67% field goal shooting ni Kai mula sa loob. Ang maagang rebound advantage ng Pilipinas ay nakatulong din upang mapigilan ang second chance points ng New Zealand. Sa second quarter, nag-init ang opensa ng New Zealand, particular sa kanilang 3-point shooting. Pero hindi nagpatinag ang Gilas na nanatili sa kanilang game plan. Gamitin ang height at bilis para sa mismatches. Chris Newsome mula sa bench ang nagbigay ng spark para sa Gilas. Nakapagtala siya ng 11 points at nagpakita ng hustle plays na mahalaga sa pag-neutralize sa opensa ng Tall Blacks. Bagamat lumamang ang New Zealand sa ilang sandali, nanatili ang composure ng Gilas na nagdala sa kanila sa mas kumpiyansang laro pagpasok ng second half. At sa third quarter, tila sumabog ang laro ni Kai Sotto, kung saan ipinakita niya ang lahat ng aspeto ng kanyang laro. Siya ang naging sentro ng opensa, nagtala ng mga puntos mula sa post moves and mid-range jumpers. Ang kanyang 7 assists ay patunay ng kanyang court vision na nagbukas ng opensa para sa mga cutting teammates. Kasabay nito, patuloy ang pagputok ng laro ni Justin Brownlee na nagtala ng kabuuang 26 points sa laban habang tumira ng mataas na 61.54% field goal percentage. Huling quarter na at dito talagang nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas. Bagamat bumalik sa laban ang New Zealand gamit ang kanilang 3-point shooting, hindi bumitaw ang ating koponan. Si Kai Sotto ang naging bida para sa Gilas Pilipinas sa laban kontra New Zealand, kung saan nagtala siya ng 19 points, 10 rebounds, and 7 assists sa mataas na 57.14% shooting 8/14. Bukod sa kanyang scoring, ipinakita niya ang kanyang versatility sa passing at depensa na naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng koponan laban sa malalaking manlalaro ng Tall Blacks. Ang kanyang presence sa ilalim ng ring
ay nagbigay ng malaking impact sa laro, lalo na sa mga crucial na bahagi ng laban. Si Justin Brownlee naman ang naging pundasyon ng opensa ng Gilas. Nagtala ng 26 points, 11 rebounds, and 4 assists habang nagpapakita ng husay sa shooting na 61.54%, 8/13. Sa mga huling minuto ng laban, siya ang naging maasahang leader na nagdala ng kalmadong diskarte para tiyaking makuha ang panalo. Samantala, si Dwight Ramos ay nag-ambag ng 11 points, 6 rebounds, and 4 assists. Kahit hirap siya sa shooting na may 25% lamang, 3 out of 12, pinakita niya ang kanyang kahalagahan sa depensa and clutch free throws na naging kritikal sa tagumpay ng Gilas. Malaking tulong din ang contribution ni Chris Newsa mula sa bench. Nagtala siya ng 11 points, 4 rebounds, and 3 assists. Ang kanyang energy and efficiency ang tumulong para mapanatili ng Gilas ang kanilang momentum sa laro. Sa tulong ng malalim na roster at sama-samang effort, nakuha ng Gilas ang isang makasaysayang panalo laban sa New Zealand. Hindi man naging maganda ang shooting ng Gilas Pilipinas mula sa 3 na may 29.63% lamang, bumawi ang koponan sa kanilang efficiency sa loob ng paint na free throw conversion rate. Ang kanilang disiplina sa opensa at depensa ang naging susi upang makuha ang mahalagang panalo laban sa New Zealand. Sa kabila ng physical na laro, nanatiling kalmado ang Gilas at nagpakita ng maturity, bagay na nagpapatunay sa kanilang paglago bilang isang koponan. Ang tagumpay na ito ay may mas malalim na kahulugan para sa Gilas. Ang pagkapanalo laban sa New Zealand matapos ang 8 taon ay hindi lang tungkol sa kasaysayan, kundi isang napakalaking moral booster para sa team. Ipinakita ng panalong ito na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa malalakas na koponan sa region. Sa 3-0 record na hawak ngayon ng Gilas, sila ang nangunguna sa Group B at mas malapit na sa kanilang layunin na makapasok sa FIBA Asia Cup 2025. Higit sa lahat, naging highlight sa larong ito ang breakout performance ni Kai Sotto. Ang kanyang 19 points, 10 rebounds, and 7 assists ay patunay na handa na siyang maging leader at mukha ng Philippine basketball. Ang kanyang versatility and impact sa laro ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kakampi, kundi pati na rin sa mga Pilipinong taga-suporta. Sa kanyang pag-angat, nagiging malinaw na ang kinabukasan ng basketball sa Pilipinas ay puno ng pag-asa.